Ito katanungan papaano daw ba kung halimbawa pinirmahan na ni BBM yung panukala batas sa pagpapalawig ng termino ng barangay at SK officials, no? Siyempre, pag pinirmahan yan, matutuloy yung 2026 BSKE election. Ang malaking katanungan, paano daw kung biglang may TRO galing sa Court Supreme? Ito yung usapin na halos di pa rin napag-uusapan. Kumbaga, nag-a-advance tayo, mga kantas, yung mga posibilidad na pwedeng mangyari dito sa BSKE na mainit na usapin na ito. No? Yun na nga. So, nai-announce ni Amy Marcos yung 2026, yung term setting bill na palawig yung termino ng mga barangay officials at SK officials at pumasa sa Kongreso at pumasa sa Senado, no, yung bicameral committee report. Yun nga, ang sabi ay magiging 4 years ang termino ng mga No, at ito ay mag-uumpisa sa November 2026. So yung mga nahalal noong 2023 ay magpapatuloy hanggang 2026. Yun yung kanilang pinasa. No? Pero hindi pa nga ito napipirmahan ng Pangulo. Pero re-reviewin ko lang din yung panukalang batas na yan, kung pirmahan man o hindi, ay magiging batas sa loob ng 30 days. Meron kasi nga rule, 15 days. Yun yung paglalathala ng panukalang batas. Kailangan malaman niya na lahat para maging masabing batas at sa loob ng 30 days, kung pirmahan man o hindi, no? Ay magiging batas. So, sa loob ng isang buwan, magiging batas. So, anong ilang days pa lang naman yung nakalipas nung naipasa yung batas. So, ano ngayon? June. So, July, August, September, October, November, December. Ilang buwan pa lilipas. So, ibig sabihin, sa loob ng isang buwan na yun, sabi ko nga, pag hindi napirma, magiging batas at matutuloy sa 2026 yung BSKE election at tuloy na nga yun. No, kumpirmahan man o hindi. So, ano yung mga dahilan na pwedeng babalik tayo sa December 1, 2025? Ito po yun, dalawa, no? Sa naiisip ko, no? Kung magbeto ang Pangulo, no? Revisahin yung panukalang batas kung ito ba ay constitutional o unconstitutional. Sabi kong konstitusyon, pasok yun. Automatic pirma. Unconstitutional, re-reviewin sa veto, no, sa kanyang veto bilang isang Pangulo. Hindi nga yun matutuloy kasi may adjustment yun. No? So, ang pinakamalaking tanong, o sabihin natin ang tanong ay, sige, pinirmahan na ng Pangulo Pak, signed by President of the Philippines, Bongbong Marcos. Day, ganyan-ganyan. No? So, batas na. Halimbawa, sa loob ng isang buwan na to, itong buwan na to, no? June to July, halimbawa, pinirmahan na. So, batas na. Paano pala yung biglang merong TRO, ang Korte Suprema ng Pilipinas? Halimbawa, hindi pa lumalabas tong TRO,
tapos ay pinirmahan ng Pangulo, siyempre yung COMELEC kikilos yan. Hihingi ng pondo, bibili ng mga kagamitan for procurement, procurement na yung mga dapat nilang gawin. Siyempre kasama yung pondo. Halimbawa, kumilos, tapos biglang may TRO. So, matitigil lahat yun eh. Siyempre, shortcutin natin, ano mangyayari? Saan pupunta? Tanongin ko kayo, saan pupunta? Pinirmahan, naging batas. Tapos may TRO ang Court Supreme. Kasi nirebisa, yung pala hindi, yun nga, unconstitutional, hindi naaayon sa batas. Ang ganito mangyayari niyan, para sa akin lang, babalik tayo sa akin lang, no, opinion ko, babalik tayo sa December 1, 2025. So, matutuloy sa December 1, 2025 ang eleksyon. So, yun eh. Wala nang ibang pupunta kasi yun na yung naaayon sa batas eh. Yung Court Supreme ruling. Di po ba? No? Comment kayo dyan kung ano sa tingin nyo ang mangyayari. I-explain ko yung mga possibilities. No? Babalik tayo sa December 1, 2025. Kahit pirmahan yan, pero kung merong TRO galing sa Korte Suprema, yan ang malaking katanungan. Matutuloy sa December 1, 2025. Ang alaman 2026 kasi yun nga yung pinasin nila eh. May TRO nga, halimbawa na no? Temporary restraining order yun eh, tawag dun eh. Isa pang dahilan para hindi matuloy sa 2026, magbeto ang Pangulo. Halimbawa, kontrahin ni BBM siya mismo bilang presidente. No? May adjustment pa rin yan. So, babalik pa rin tayo sa December 1, 2025. June pa lang naman ngayon. Ilang buwan pa. Marami pang pwedeng mangyari. Kasi yung mga gustong kumandidato, itong dating, may pag-asa pa kayo. No, may pag-asa pa kayo. Ang tanong, kasi kung ang nakaupo ay magaling at talagang gumagawa sa kanyang trabaho, ginagampanan niya ng kanyang tungkulin bilang barangay officials, hindi naman basta-basta mapapalitan yan. No? Kasi sabihin natin 2026, matuloy. Ang susunod na halalan ay 26, 27, 28, 29. So 2030, kasi 4 years nga eh. No? Ang tanong na naman kung hindi nga natuloy sa 2025. Kasi pag natuloy yung 2025, ang mangyayari niyan, kung magiging batas yung 2026 na term setting na yan, 2025, ay hindi ko eksaktong masasagot yan kasi depende sa magiging resulta na naman ng Kongreso at Senado. No? Pwede sigurong parang panibagong ano na naman yan. Panibagong kasunduan na naman, agreement na naman. Hindi na tayo pupunta doon. Yung tinalakay ko lang ngayon, yung mga posibilidad na pwede mangyari. So, babalik tayo sa kung ano yung naayos sa batas, doon tayo, magiging December 1, 2025. Pinirmahan, review ko lang, pinirmahan, tapos may TRO ang Court Supreme. Comment na lang kayo dyan. So, sa mga bago dito, subscribe kayo for any updates sa atin. Yan, so maraming salamat. Asa ko inyong mga opinion. Importante yan, bilang kayo ay sambayan ng Pilipino. Thank you and God bless.